Hey guys! Welcome to another vlog. This is Cherry from Edmonton, Canada. So napakaganda ng weather ngayon kaya naisipan kong lumabas at mag-vlog today. Today is currently Monday. Kakatapos ko lang ng napakaraming meeting this morning. Kaya may aso. Naisipan kong lumabas at mag-vlog during my lunch break. Tsaka gusto ko ring samantalahin na napakaganda ng paligid. Super in full bloom yung mga bulaklak ko sa mga streets na sa mga dito sa my neighborhood namin. So yeah, and currently the temperature is 19 degrees and hindi siya ganun kainit kasi medyo cloudy a little bit, tapos may araw din. I feel super good today kaya gawa tayo ng another vlog. In the past, I have shared already a video kung paano kami nag-migrate dito sa Canada. So ngayon, naisipan kong i-share sa inyo kung bakit kami lumipat from Toronto dito sa Edmonton. I know nababanggit ko yan sa mga previous vlogs ko before kung merong nakakapanood sa inyo. So today, naisipan kong gumawa ng specific vlog to that. Even though karamihan ng mga in-upload kong videos is all about, you know, where to shop, where to eat, where to go here in Edmonton, and yung mga iba, pasyal-pasyal. It also makes sense to share a little bit about our lives here in Canada para somehow makatulong din or just to give some insight, no, to viewers about living here in Canada. But before doing so, daan lang muna ako dito sa may Starbucks. Is this a Starbucks? Bili lang ako ng inumin kasi syempre maglalakad tayo, uuhawin, tsaka para merong cold drinks. So here, I got the pineapple and passion fruit lemonade. At ang pangalan ko na nilagay nila, Terry. Kahit kailan, hindi na sila tumama dyan sa Starbucks. Anyways, okay. Let's keep walking and then I'm going to share with you the story, you know, about our moving from Toronto to Edmonton. Please bear with me. By the way, I'm sharing the video that I made before how we applied and how we migrated here in Canada. So right here, and I'm gonna link also in the description box below. Okay, so I'm sitting down right now dito sa malapit na park dito sa amin. Hopefully, hindi ako i-atake ng Canada Goose kasi dyan sa opposite ko may dalawang Canada Goose. Mukhang wala naman silang anak, mukhang mag-asawa. So okay lang yan. Yan sila. So to start with, nag-migrate kami dito sa Canada noong 2012 as Federal Skilled Worker Program. Although nauna yung asawa kong nagpaganito sa Canada noong 2011, like late 2011 na siya. Tapos kami namang mag-iina sumunod ng February ng 2012. So ang talagang planned landing namin is sa Calgary. So that's why my husband landed in Calgary on 2011. Kaya lang, while nasa Singapore pa ako at that time, nung naghahanap ako ng IT jobs and I found out that mas maraming IT jobs sa Toronto. So, parang out of the blue, nag-decide kami na okay, move na lang tayo sa Toronto at least kasi the thinking was kung maraming job opening doon, then the bigger the chance na makahanap kami ng trabaho and hopefully mas mabilis kaming mag-settle down. So by 2012, nakita na kami ng asawa ko sa Toronto. So yung pagpunta namin ng Canada, lumipat na rin ng asawa ko from Calgary to Toronto. Tapos siya na yung naghanap ng apartment for us. So pagdating naming mag-iina, meron ng apartment na narentahan. So nung paglipat namin ng Canada, yung mga anak namin maliliit pa. They're like, yung panganay ko was only 7 at that time. Tapos yung bunso is 4 years old. So pagdating sa Toronto, pareho kaming walang trabaho ng asawa ko. So of course, talagang pukpukan ng paghanap ng trabaho. So unang nakahanap ng trabaho yung asawa ko. Since forester siya sa Pilipinas, so nakahanap siya ng trabaho na somehow related to trees. So nakapasok siya sa isang private na arborist company. So ang ginagawa nila is nagpuputol ng puno within the city. Ako naman, it was a bit of a struggle kasi nung una wala kaming makuhang mag-alaga ng mga bata, no? Tapos sabi ng mga kapitbahay namin doon noon, kasi marami mga Filipinos dun sa apartment na tinirahan namin sa Toronto, which is sa area ng Bathurst and Wilson. So nandun talaga yung Filipino community. Tapos ang sabi nga nila sa amin, medyo pila ang pagkuha ng daycare, so medyo mahirap
Until such time na nakahanap kami ng titingin sa mga bata. So that's when I started looking for job. So it took me 4 months to find a job na related sa profession ko or sa linya ko, which is in IT and specialty is software testing. Although I wasn't happy with the offered na salary, no, kasi it's like 16% lesser than what I was getting before in Singapore. Yeah, by the way, before coming to Canada, Singapore muna kami ng 3 years before moving to Canada. So anyways, but then, yeah, pagbaguhan ka, di ba? Better than nothing. So, ang importante nakaset foot ka na, makahanap ka na ng trabaho, you get an experience na, and then, you'll just find a better one later on. Kaya at that time, nag-start lang ako at 40K annual na salary. So napakalaking adjustment sa akin sa budgeting. Kasi syempre, dito binabawasan na tayo ng taxes, ng EI, ng CPP, may mga deductions. So samantalang yung sweldo ko sa Singapore before, since foreign talent, so ang taxes ko doon mga nasa 5% lang, and meron pa akong 13-month pay. So annually namin binabayaran yung tax doon, nanggagaling na lang yun sa 13-month pay. So basically, yung pay mo monthly, nahahawakan mo ng buo. So that was one of the first adjustment. And then of course dito mas maraming bayarin, aside from the typical of course apartment, food, magbabayad ka pa ng car insurance kasi having a car here is really a necessity. And then since maliliit pa yung mga anak namin, kumuha na rin kami ng life insurance noon, and we're paying only like 100 each per month. So syempre additional bill yun. And then yung pagpapaalaga ng bata. So that's additional pay. Although nung nasa Singapore, may nag-aalaga din sa mga anak ko, pero hindi ganon kamahal ang pagkuha ng yaya sa Singapore. Before, magbabayad ka ng levy na 200 plus sa government, and then ang pasweldo lang sa mag-aalaga noon was 350 SGD. Yung nakuha naman namin mag-aalaga sa mga bata noon sa Toronto. So meron kaming kapitbahay na alam niyo yung mga pamilya na may mga dala-dala silang mga magulang nila. So dati merong mga kumukuha ng mga additional na alaga aside sa mga apo nila. So buti nagkataon na swertehan namin na may kapitbahay kami na yun nga, merong retired teacher na lola na napakabait. Tapos tinanggap niya yung mga anak namin. So kapag pumapasok ako sa work, iniiwan ko sa kanila yung mga bata. Syempre, ipiprepare mo na lahat yung baon, yung mga damit, whatever, whatnot. Tapos siya na yung mag-aantay ng school bus for them. Siya na rin yung susundo pag dumating na yung school bus, ganyan. Tapos pag uwi namin, susunduin na lang namin sa bahay nila. And we're like one building apart lang. So in such a way, that was really very helpful for us. Tapos medyo mura-mura naman yung charge, around $3 per hour lang yata dati. Kaya lang kapag summertime, yun yung masakit, ano? Kasi like, so the whole day, every weekday, yun yung makakalculate doon. On the other hand, happy naman ako na ganun yung nahanap namin na mag-alaga sa mga bata, kasi lalot malilit pa yung mga anak ko. Parang mas kampante ako kasi lalot na palapit na rin ako dun sa pamilya na yon, and I really trust them. So while navigating life in a new country, at the beginning medyo okay pa kasi nag-a-adjust ka pa lang, inaaral mo pa lang yung mga bagay-bagay, pero along the way, as things settle and pag nakita mo na yung pattern, how your life is doing, then dun mo na malalaman kung ano ba, happy ka ba or not, meron ka bang dapat gawin, should you move somewhere else, or ano, tatanggapin mo na lang ba yung situation mo, or you have to do something about it. So living in Toronto for the first year pa lang, I can really feel na before na hindi ako masaya. So I was like, may mga regret na parang sana hindi na lang tayo umalis sa Singapore. But then, ang problem kasi namin doon, hindi naman kasi kami PR. So anong assurance namin na mag-stay put kami doon? Kasi pag nawalan ka ng trabaho, you have no choice but go back to the Philippines, diba? Ang mahirap pa noon, nag-aaral na yung mga anak ko doon, kasama mo yung asawa mo, kasama yung pamilya mo. So it's not easy. So that's why we had to find a new one where kung saan kami makahanap ng permanent residency, and dito nga sa Canada yung aming in-applyan. Although at that time, syempre wala pa nang masyadong information. All we knew was that maraming nagpupuntang Canada na gumaganda ang buhay, and that's it. We don't really know the details. So parang a leap of faith,
na okay, punta na rin tayo sa Canada, apply tayo nung nagkaroon ng chance. So during the first few years of our lives here in Canada, sobrang nahirapan kami, no? Like everyone else, ang unang reason na nahirapan tayo is the weather. It's really hard to adjust. So talagang hinahanap-hanap ko yung mainit na weather noon. Tapos ayaw na ayaw ko yung hassle ng lagi kang magra-wrap up, kailangan naka-boots ka palagi. Yung paglabas mo ng bahay is being dictated by the weather, anong isusuot mo. So napaka-hassle noon, talagang hirap na hirap akong mag-adjust about that. Tapos yung sa work ko naman, hindi ako kontento sa salary. So parang, syempre, ang baseline ko would be yung kinikita ko sa Singapore. I was always like hoping na dapat at least kumikita ako ng ganoon or should be even more. Kaya lang wala akong masyadong freedom na maghanap or mag-jump ng companies before kasi syempre bago pa ako, tsaka ayokong ma-disrupt yung schedule namin ng mga bata. Tapos syempre, so nag-adjust ka pa lang sa bagong company. So parang hindi naman maganda yung talon ka ng talon ng companies, di ba? Another reason na nagpapahirap din sa amin at that time was that yung mga bata kasi maliliit pa. They're only 4 and 7. So napakahirap talaga kapag, if you're a full-time mom and tapos piniprepare mo din yung mga kailangan ng mga anak mo, tsaka yung mga gawaing bahay, sa'yo pa rin lahat yun. So, sobrang nanibago ako doon. Ang laking adjustment, no? Imaginein mo yung pagising mo pa lang sa umaga, magpiprepare ka na ng pagkain ninyo, magpiprepare ka na ng baon ng mga bata, yung mga damit, yung mga bata paliliguan, magpiprepare mo, ililipat mo sila doon sa nag-alalaga. You have to make sure na kumpleto lahat ng mga kailangan nila. And then after that, tatakbo ka na, magpiprepare ka naman. Tapos, ang work ko noon sa downtown pa noon, napakahirap pang mag-commute sa Toronto noon. Like 3 sakay pa ako kasi magbabas ako, mag-train, tapos mag-streetcar kasi nasa downtown yung trabaho ko. So sobra napakahirap. Talagang literally para kang kabayo na paggising mo sa umaga talagang yada, walang tigil, no? Hanggang yung tipong pagdating ko sa office, no, ramdam na ramdam ko yung pagod, yung pag-upo ko na sa desk ko, sa upuan ko, sa parang ang dami ko nang ginawa ng umaga. So, mag-i-start pa lang yung day mo sa work. Pero, ramdam na ramdam mo na yung pagod. So, parang doon talagang na-addict ako sa kape. Parang maghapon talagang kape ang iniinom ko para meron akong energy. Tapos kapag uwian na, takbo ko na ulit, uwi na ulit para pagdating ng bahay. Buti na lang yung asawa ko, nauna siyang umuwi sa akin, so siya yung tagaluto sa hapon. Pero pagdating ko, so hugas ng pinggan, tapos siyempre asikasuin mo yung mga bata. You have to make sure na magawa nila yung mga homework nila pag may mga assignments sila and what not. Tapos magpiprepare na naman kung ano na naman kailangan kinabukasan. And then the same cycle again over and over. Tapos pagdating naman sa weekend, hindi ka naman din magpahinga kasi syempre, ang gagawin mo naman ngayon, mga gawaing bahay, mag-grocery, maglaba. Tapos napakahirap pa nun kasi nasa apartment pa lang kami. So, ang laban namin noon is sa coin laundry. So, parang kung nakatira ka sa second floor, ang laundry nung apartment namin nasa basement. So, alam mo yung bibitbitin nyo pa yung mga damit sa basement, pipila pa kayo kasi kung maraming mga kapitbahay din yung naglalaba. Ang hirap nun, yung hindi ka basta makapaglaba kung gusto mong maglaba. Talagang pipila ka, i-check mo every time, mamaya maunahan ka pa, mga ganyan. So napakahirap ng mga adjustments. So after 3 years living in Toronto, so talagang hindi na kami masaya, no? So talagang iniisip namin kailangan gawan ng paraan kasi stagnant na lang tayong ganito. Tapos yung buhay din, yung parang hindi masyadong nagmo-move, wala ka masyadong options. And then iniisip namin kasi 3 years na kami, running 4 years na sa Toronto. Talagang ang hirap, parang what is the possibility of owning a house? At the time na nandun kami, ang bahay nasa 700,000-800,000 na. So, sa kinikita namin, talagang kinocompute ko, wala, it's really impossible. Kahit na kumuha ka pa ng townhouse, kahit kumuha ka pa ng condo, so talagang sobrang impossible. Kasi naririnig ko din noon sa mga ibang Pilipino na may mga bahay, no? Ang binabayaran na nila noon just for the property tax is like 6,000, 7,000 naman. Diyos ko Lord, saan ko kukunin yung ganong amount? Much more dun sa monthly mortgage mo, no? So, syempre, as a family, that's the first thing you want to have. You have to,
you want to have a place of your own, especially if you have growing up kids. Of course, gusto mong magkaroon ng steady na tirahan ninyo, no? So, yan, naisip namin na it's really, really impossible na magkaroon kami ng bahay sa Toronto. So, iniisip din namin, what if lumabas na lang kami sa outskirts ng Toronto? Kaya lang, ako, ang trabaho ko is IT. So, yung asawa ko, baka makahanap siya. Kaya lang ako, chances are, ang trabaho ko, syempre, IT pa din. And chances are, downtown talaga yung madami. It's either sa Mississauga downtown o sa Toronto downtown. Kung halimbawang lilipat kami ng Brampton. So mag-commute ako from Brampton to Toronto. So that was also impossible. Kahit nasabihin pa natin na mag-drive na ako, napakahirap din naman at napakadelikado nun, lalo kapag winter. Yeah, so talagang nag-deliberate kami ng asawa ko kung ano-ano yung mga pwede namin gawin. Meron din namang konting na itatabi for savings, but then it's not big enough para makapagplano, no, ng mga ibang bagay-bagay sa buhay kung gusto mong mag-invest halimbawa. So that's why we said, anong gagawin natin? Mag-aantay na lang ba tayo dito? Kasi kung hindi mo gagawa ng paraan, talagang walang mangyayari sa buhay mo. Dati pinaplano ko rin hanap ng trabaho, lumipat ng trabaho. That's one of the options. Second option na naisip namin was, kung lumipat na lang tayo ng Alberta. So yun yung suggestion ng asawa ko. Pero hesitant pa ako at that time kasi talagang ang mindset ko noon, ayoko na dito sa Canada. So talagang gusto ko nang umalis. And marami akong mga kaibigan from Singapore na nagsipaglipatan sa Australia. Kaya nag-attempt din ako. So isa yon sa mga options namin. Sabi ko, i-try ko muna mag-apply sa Australia. So that was the plan A. So yun nga, since alanganin pa ako sa Alberta, sinabi ko na i-try ko munang mag-apply ng Australia. So I did. Noong 2015, I prepared all the requirements and everything and whatnot. Initially pasado ako sa points kaya lang yung during yung application kasi syempre nakapila. By the time na na-process na yung paper ko, yung first initial step, nag-turn 40 years old ako and bumaba yung puntos ko ng 5 points. So I think the passing grade was 67 points ba? Something like that, or 65, I forgot na. But then anyway, so because of my age, kasi nga ang working age talaga na may malaking puntos is around the 30s. So yung pagpalo ko ng 40 years old, ayun, nabawasan ako ng 5 points. So hindi na ako pasado dun sa initial step. So ang suggestion nila sa akin was take IELTS, but then I have to pass the IELTS with the score band of 8. Meaning, so lahat yon, yung speaking, writing, listening, and ano ba yung isa? Comprehension? I forgot na. So yung 4 na category ng IELTS, I have to get at least 8 for all of them. So I tried, naka-3 take ako, no? And ang hirap. To tell you honestly, napakahirap kunin yung 8 na band for all. So, meron akong kunyari 2 8, 2 7.5, 2 8, isang 7.5, isang 7, and so on. So, parang hindi ko makuha yung flat na 8 at the very least. So, nag-decide na ako, sige, hanggang 3 try lang. Hindi naman pwedeng try and try. Tapos maubusan na kami ng pera, no, kakatry. So, I gave myself an ultimatum. Okay, sige, 3 try ng IELTS. If on the 3rd one I still don't get it, so that means maybe Australia is not for us. So, yun nga, I still failed on the IELTS on the 3rd try. So, okay. So, nag-give in na ako. Sige, Alberta na tayo. Plan B. So, yung plan A namin to move out from Toronto is Australia. Kaya lang it didn't materialize. So, okay, nag-give in. Kaya naman Alberta yung napili naming lipatan noon kasi originally naman talaga kasi
Calgary, no, yung landing namin noon. Kaya lang, for some reason nga, lumipat kami ng Toronto. So, which is hindi namin na-research masyado na napakamahal ng bahay. Well, actually, nung bagong dating kami sa Toronto, hindi pa kasi ganun kamahal. Pero yung, during yung 4 years na nasa Toronto kami, dun yung napakabilis na talagang bumulusok pataas yung presyo ng bahay. So, yun nga, tsaka since nataray na ng asawa ko yung Calgary, at tsaka before kami nag-move sa Canada noon, talagang boom na boom ang Calgary. Tsaka may kamag-anak kasi kami na niyan dito sa may Grand Prairie. So, in a way, parang mas magandang lumipat sa Alberta. And nag-research din ako, no, kasi we have to decide whether should we move back to Calgary or should we choose Edmonton instead. So, I made a research and ang findings ko was that during the time kasi, 2016 kami nag-decide na, no, na lumipat na dito sa Alberta. 2015 down ang economy dito sa Alberta because of yung sa oil and gas na sobrang mura ng presyo dati globally. So talagang naapektuhan ang economy dito sa Alberta kasi syempre yun yung main source of economy, ano. And hardly hit talaga ang Calgary kasi majority of companies in Calgary are in oil and gas. And then based nga sa findings ko dun sa research ko, mas diverse ang source of economy dito sa Edmonton kasi you have the oil and gas, you have the service industry, you also have the government. So parang kumbaga mas diverse, mas maraming options, and at that time down ang oil and gas. And that's actually the main reason why we chose Edmonton. At sayang nga hindi ko naisip noon na ang Banff, Canmore, yung mga mountains sa pasyalan, mas malapit sa Calgary, more than an hour lang, samantalang dito sa Edmonton, napakalayo. You have to drive like 3 to 4 hours. Anyway, at the time kasi talagang hindi naman yun kasama sa mga priorities namin. Syempre, ang iniisip namin noon is makabili ng bahay. Yun yung main priority. At saka, kumita ng mas maayos. Tsaka at that time, dun sa mga klase ng trabaho namin, nakita ko noon, na research ko, na mas malaki ang sweldo dito sa Alberta compared sa Toronto. Nung time na umalis kami noon, 2016, that was August of 2016, ang minimum pa sa Toronto at that time was $12 per hour. Dito noon, nasa 15 na. So, mas advantage talaga. Although at that time, hindi pa popular nun, no, yung mga lumilipat from one province to another. Meron na rin, may mga nababalitaan na kaming mga lumilipat noon. But of course, hindi kasing popular ngayon. Like sabi nga sa news, talagang matindi yung migration, especially to Calgary, no, from other provinces, and even BC to Calgary, Ontario to Calgary. So talagang madami ngayon. So basically yun yung pinaka major reasons, ano, ng pag-alis namin sa Toronto, kasi yung bahay sobrang mahal talaga. It was really impossible for us to have one, and then yung nakita nga namin na mas malaki yung pay rate dito sa Alberta. So mas may chance, you know, na makaipon, makapagpundar, ganyan. So right after nung na-confirm namin na talagang sobrang impossible na, no, na makapag-Australia kami. So right there and then nag-decide na kami, okay, go plan B, Edmonton tayo. And then we have planned out na lumipat ng August. So basically August 1, 2016, kasi ang iniisip namin yung mga bata. So I want them to finish first kung anumang level sila sa Toronto. Tapos moving here in Edmonton on August, start ng klase September. At least they have 1 month, no, to adjust themselves in a new place bago mag-start ulit sa bagong school. Siyempre, panibagong buhay, nag-uproot kami ng buhay sa Toronto, another adjustment again, navigating life again here in Alberta. Siyempre, hanap ulit ng trabaho. Yung asawa ko, siya yung napakabilis makakuha ng trabaho. So, in 2 weeks time, nakapasok agad siya as a landscaper in a rental company. Tapos, ako yung medyo nahirapan. Actually, paglipat sa Edmonton, nag-decide ako na okay, bakasyon muna ako 3 months kasi parang sobrang napagod ako sa buhay ko sa Toronto. So sabi ko, relax lang ako 3 months. No, hindi ako maghanap ng trabaho kasi kasuhin ko lang yung mga bata. And that was what I did. And then on the 4th month, nung ready na ako maghanap ng trabaho, Diyos ko, napakahirap. Kasi nga, kagagaling ng Alberta ng recession. So, naghahanap ako ng work na, syempre, related sa linya ko. Napakahirap. So,
mga isa, dalawa lang yung job opening. Tapos minsan tatawagan ako ng mga headhunters. Like 7 headhunters tatawagan ako in one day for just the same position. So ganun kahirap at the time. Nag-attempt din ako mag-apply sa boutique sa mall pero hindi ako nakuha. I don't know. Kasi wala naman ako experience na related. So, lahat naman ng experience ko in IT. Medyo nahiya pa nga ako nagpa-interview doon kasi mga kasabayan ko mga bata, mga estudyante. So, anyways, tinry ko lang din. Pero, hindi rin ako 100% sure nun. Kasi, syempre nga, hindi ako pwedeng kumuha ng trabaho na walang specific na oras kasi may mga anak ako na I have to look after. So, kailangan ko ng 9 to 5 na trabaho. So anyway, to make it short, it took me 10 months in total. No? So bali 7 months yung paghahanap ko ng trabaho na wala talaga akong nahanap. But then pagpasok na ng 2017, so medyo gumanda na yung economy at the time. Tapos pagtingin ko marami na mga job openings. So yan na, nagsimula na yung mga tawag sa akin sa mga bawat application ko, na job interview na ako. And then nakahanap na rin ako ng trabaho. So, inantay ko lang na ma-regular ako 3 months after. Nakabili na rin kami agad ng bahay. So, doon nga namin na-prove na mas madali nga talagang bumili ng bahay. Kasi, syempre, sa halagang 5% of the total price of the house, makakabili ka na. If 5% of almost 1 million, napakalaking amount noon, di ba? Kailan mo pa maiipon yon kapag ka sa Toronto? Dito, around 300, very decent na yung bahay na makukuha mo. 400, 500k, maganda-ganda na, maluwag na. Kung gusto mo naman ng mas murang bahay muna at the beginning, pwede ka naman mag-townhouse muna or condominium and then upgrade ka na lang later on. Pero kami, we decided na kumuha na ng single detached house kasi syempre hindi naman basta-basta madaling maglipat at bumili ng bahay. And then somehow, yung paglipat namin dito sa Edmonton, no, dito sa Alberta, parang things fell into place kasi pareho kami ng asawa ko, mas maganda na yung kinikita namin. At the beginning sa trabaho ko, since galing sa recession, medyo ang suggestion sa akin ng headhunter, sige, babaan mo muna yung rate mo. Although, yung asking rate ko, binabaan ko, but then it's still 25% higher than what I was getting in Toronto before. And then, it's like, ayusin mo na lang yung trabaho mo. If maganda yung performance mo, tataas naman yung sweldo. And then, over time, na-realign naman yung sweldo ko based na dun sa skills ko and level kasi nasa senior level na rin. And talagang iba din yung peace of mind tsaka yung feeling of fulfillment kapag nasa sarili mong bahay ka na. Kasi you have now the autonomy to do things that you want in your own property kaysa pag sa apartment, di ba? Parang nakikitira ka lang, hindi ka nga pwedeng basta-basta magpukpok sa mga walls mo, magkabit-kabit ng kung ano-ano. Ganyan. And then, another factor din, talagang somehow gumaang na rin yung buhay namin. Kasi yung mga anak ko at that time, 2016, mas malalaki na sila compared nung bagong dating kami sa Toronto. At that time, 2016, yung panganay ko was 12 years old na. So, allowed na siya yung tumingin sa kapatid niya. So, kahit na pumapasok na ako sa downtown noon, yung daddy nila pumapasok din. Pagdating nila from school around 3 p.m. So, sila na magkapatid, ang kusang umuwi. Chine-check ko na lang sila from time to time. Tapos a couple of hours lang, uwi na rin yung daddy nila. Tapos ako yung pinakahuling umuwi. So, mas madali na for us yung life at the time dito sa Edmonton. So, 2 years after moving here in Edmonton, no, pag nag-uusap kami mag-asawa, no, sabi namin, good thing talaga that we jumped into the decision, no, of moving to Alberta. Kahit na hindi pa rin kami gumawa ng research beforehand. Hindi ko pa nakita ang Alberta. So parang, alam mo yon, talagang leap of faith lang talaga. And that everything fell into place for us. And ayun na nga, in a way, naging mas magang na yung buhay namin. Mas may peace of mind na kami. Mas masaya na kami. Although ako personally, hindi ko pa rin masabi 100% na masaya ako kasi hinahanap ko yung mainit na panahon na hinahanap ko ang Singapore. But then again, syempre, decision making for the family is just not all about me. It's just not all about what I want. Of course, it's about what works for us as a family. So in a way, tinanggap ko na rin na talagang mas tahimik ang buhay dito. Kasi I'm a city person talaga, no? Pero, yeah, I made peace with myself na okay na ako dito. Kasi ang importante sa akin yung nakakapag-save, nakakapagplano, nakakapagpundar, no, ng mga gusto mong gawin sa buhay, makakapag-invest for the retirement, ganyan. So,
talagang totally binago ko na yung mindset ko. Okay, parang feeling ko kasi dati parang ang dami pong nami-miss out sa buhay na parang wala ka masyadong balance living your life. Kasi parang trabaho, paying bills, taking care of your family, tapos household chores, paulit-ulit, gano'n. So parang ano yung feeling na parang hindi ka masyado masaya kasi may kulang ng balance yung buhay mo. But then yun nga, talagang binago ko na yung mindset ko. So now nakafocus na ako and looking forward sa paghahanda about sa retirement. Syempre, hindi nalalayo, we're getting old. Days are going by so fast, and then yung mga anak namin, so katulad niyan, meron na akong kolehyala, tapos couple of years lang, yung bunso ko magiging college na din. So talagang nandun na yung focus, kailangan yung mga future ng mga bata, matulungan sila, mag-guide sila at makatapos sila ng pag-aaral. After that naman, malapit na rin ang retirement namin siguro. So ilang dekada na lang, it's all about retirement na din. So yun na lang, talagang doon na nakafocus yung mind ko ngayon. And I think one of the reasons also that I made this vlogging kasi I wanted something to do different of all the routines of household chores, all the routines of life. So maganda na merong ginagawang ganito, konting pasyal, konting kain sa labas. Saka syempre yung mga bata, maganda rin na ma-expose din sila ng kaunti. So yeah, ganun lang. Simpleng buhay lang tayo dito sa Canada, but we try to live a balanced life. Okay, so there you go. Shinare ko lang kung bakit kami lumipat from Toronto to dito sa Edmonton. But I'm not saying, of course, na if you're from Toronto, lumipat din kayo dito sa Alberta kasi mas maganda ang buhay dito. Of course, I'm not saying that. So, ang pinaka-lesson siguro dito na makukuha is that wherever you are right now, whether nasa Canada ka o kung anumang bansa, at kung sa tingin mo sa buhay mo, sa pattern ng buhay mo, hindi ka masaya, hindi nag-i-improve yung buhay ninyo, parang feeling nyo is stagnant, walang nangyayari at hindi kayo masaya, then I think it's time to think about ano yung pwede natin gawin para maganda yung buhay natin. Have some plans, plan A, plan B, plan C. If plan A doesn't work, at least you have plan B or even plan C. Kasi syempre, if you don't make any step to make a change, talagang walang magbabago, di ba? Same lang yung buhay. So I think yun yung pinaka-lesson. Kaya ito, kahit na walang masyadong mapasyalan dito sa lugar namin, ito, ganito, lunch break ko. Kaya pag may time, maganda yung panahon, pasyal-pasyal lang dito sa sa paligid-ligid. Dati hindi man ako mahilig magganito-ganito. Kumbaga sa Asia, sa Singapore, sa Makati, nasanay ako ng kain sa labas. Andiyan may mga kaibigan ka, diba? From time to time, magkikita kayo, mga ganyan. So, yun, dito, wala na yung ganong buhay. But I'm okay with that already. Okay, so I think patapos na rin yung lunch break ko. So, I'm going to end now the vlog here. Sana nag-enjoy kayo sa shinare ko na story at napulutan ng konting aral. And hopefully you got to know me a little bit better. Although I don't share a lot of our personal stuffs, but then from time to time, I will share some experiences about living here in Canada para makatulong din sa mga iba na baguhan dito sa Canada or nag-aspire to move here in Canada. Okay, thank you so much for watching. If you have questions, please drop them here at the comment section, or you can just say hi or whatnot. Thank you so much for watching. I'm gonna see you again in the next one. Bye! Ang daming mga lumilipad-lipad na bulaklak. Bye!